ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Gen 11. Sa pagsisimula ng panibagong linggo, nakilala natin ang ika-6 na grupo ng mga nominado. Yang, Colette, Gwen, at Jolie, kayo ang nominated this week. Kakaibang hamon din ang sumubok sa mga nonchalant. Teka lang. At mga OA. Kuya! Lumalabas yung pagkababae ko! Ay! Ano yun? Look, para sa inyong ikapitong weekly task, okay, sinantsalan. Mahirap kalaban namin yung sarili namin. Sa gitna ng kanilang weekly task, nabigyan na ng kasagutan ang matagal ng katanungan ni Kai tungkol sa kanyang pagkatao. Gusto ko ring mahanap yung biological parents ko. Ako ito siya gipangita. And then, nakita na mo. What? Are you willing to do DNA test? Yeah. Kailangan talaga niyang malaman na ang katotohanan. Yun naman yung promise ko sa kanya. Ako po si Estrella Navarro. Palaya ko po, Jean. Ano ang nakikita mo dyan? 29.99 po, kuya. Walang duda, anak mo si Kai. Alam mo pa, Kai. Ako po si Estrella Navarro. Ako ang Jean. I'm Kai. I'm very grateful for the life I had. I understand what you did, and I forgive you if you're asking for forgiveness. I really forgive you. Tay. Ngayong gabi, mapagtagumpayan kaya nila ang kanilang weekly task. Hindi ko kinakaya! Maligtas kaya sila ng task leader na si JP. Isang task ang kailangan mong gampanan. Ako nga pala si Gunhopper. At paano kaya magbabago ang pagkakaibigan ni na JM at Fiang sa kabila ng namumuong tensyon sa kanilang dalawa? Klingi lang ako, pero may uuwian pa din ako. Kasi nakakaya din naman doon sa lalaki sa labas. Masyado siyang madikit dito sa loob. Mamaya, nai-issue na ako. Dito ka nga sa akin. Ano ba? Ba't ba nalayo ka sa akin? Kaya mo na ako tayo. Kaya mo na, diwag. I hate you all. Abangan yan live dito sa 6th Eviction Night ng Pinoy Big Brother Gen 11. Saan nga kaya hahantong itong issue sa pagkakaibigan ni na JM at Fiang at mapanindigan nga kaya nila itong pag-iwasan nilang dalawa? Manatili kayang nonchalant ang mga housemates sa nakatakda pang ipakita ni Kuya sa kanila at tuluyang mapanalunan ng weekly task? At syempre, kaninong emosyon ang bubuhos sa kanyang nakatakdang paglabas ng bahay ngayong gabi? At dami nating tanong dito sa 6th Eviction Night ng Pinoy Big Brother Gen 11! Hello, Philippines! Hello, world! Yes! Magsasama-sama ang lahat ng mga OA at nonchalant na nakatutok sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want TFC, A to Z at TV5 para syempre suportahan ang kanilang paboritong housemates. At tulad ng mga housemates, kami din sa pamilya ni Kuya, meron din mga team nonchalant tulad ko, ni Alexa, ni Enchong, at syempre meron ding team OA tulad na lang ni Melay, Robbie, at Kimi. Kaya naman may hamon sa ating ngayong gabi. I-deliver nyo ang inyong mga linya ayon dun sa team na kinabibilangan ninyo. Okay? Nonchalant, OA. Robbie, go. Ay! Hello sa lahat ng mga kapamilya natin. Wow, may walkie. All over the world. Yung likod ko. No violence naman, no? Uy, physical hosting na naman. Ngayong gabi, mapapanood din natin ang ilan pa sa mga hamong kinaharap ng ating housemates sa kanilang weekly task na may kinalaman kay Gunhopper na si JP. Abangan nyo yan. Nako, ito bagang hopper. Isa pang OA, ang over-asim. Oh. Ay, naku, nagigigil. Sino nagsabing OA ako? Walang OA dito! Ayan na nga, pero sa lahat ng mga OA at mga nonchalant dyan, gamitin na. Join forces na kayo at gamitin natin official hashtag na. Hashtag PBB Gen 11 6th Eviction Night. Grabe. Kota tayo sa OA. Kota. Dito tayo sa nonchalant. Sa nonchalant naman. Ako, basta ako. Ay. Kalma-kalma lang ako dito. Ay. Tamang nonchalant lang. Just chilling, just vibing, you know? Kahit pa siguradong masaya ang chikahan mamaya namin ni Ate Melay sa PBB Gen 11 Up. Kasama ang ex-housemates sa sina Therese, Jan at Kanat. Hindi! Wala pa. Pero ngayon
silipin muna natin ang kasalukuyang lagay ng inyong mga boto as of 7:30 p.m. Panoorin natin to. Mga maya-maya, narito na ang update sa nagaganap na botohan as of 7:30 p.m. Ito ay hatid sa inyo ng Maya, the exclusive voting partner of PBB Gen 11. Ang tindi ng botohan natin, no? Grabe ang botohan na nangyayari ngayong gabi. Pero syempre, ang galing ni Alexa. Nonchalant, pero maganda pa rin. Tulad na lang ni Ate B, buti na lang ang bait-bait mo. Ay! Ganda ang gusto ko! Ayoko na mabait. Kayo naman, Team Bahay, Team Online, huwag nang maging nonchalant at ituloy nyo lang yung pagiging OA sa pagsuporta. Guys, gusto nyo bang tumawa? Pampawala ng kaba o tensyon. Well. 10 well para sa inyo. Panoorin muna natin si JP at kung ano yung mga panibagong pinagawa sa kanya ni Kuya. Ready na ba kayo? Dahil ready na kami. Let's watch this. Matapos ang unang misyon ni JP bilang gun hopper, binigyan siya ni Kuya ng isa pang tsansa para mapatawa ang housemates at mabura ang mga mali ng kanilang weekly task. Sa natitira kong oras po, Kuya, ang balak ko po siguro mag-change outfit po ko. Kung nga pala si Monkey B. Mukhang may karibal na si gun hopper the superhero. Si Monkey B? Si Monkey B kasi magnanakaw po ng ulam. Oh no! Papasok sa karinderya. Halimbawa yung adobo. Nabulutin niya yung Kuya. Ibig na nakaakyat, hindi siya makaakyat sa bahay. Pwede lang adobo. Ililipad niya na lang yung Kuya para mas madali. Pagawa ng adobo. Uy! Ano Kuya? O, para saan yung baril? Sa umaga, Kuya, taga na ako ng adobo po. Sa gabi po, bantay sa convenience store, Kuya. Anong pangalan niya pagka security guard siya? Security. Security. Security sa gabi. Monkey sa umaga, taga na ako ng adobo. Bagong water gano'n. Like hanggang ngayon? Bigay ni Kuya. Bubuyog na. Oh my God. Iba-iba. Aba, ayos ah. Kain tayo, JP. Tara. Kain na. Naku, itago nyo na ang ulam nyo. Baka hablutin ni Monkey B. Gira ka, kalabanin mo sarili. Kalabanin sarili. Oh, mateka! Ito ba? Pigilan mo. Wag si Ray! Wag! Kasabog ang bukanan. Wag si Piang! Mga poor ibig tayo dito. Aba! Wag yan! No. Wag yan. Bakit wag? Bakit hindi mo sasaktan yan? Nablangko po, Kuya. Nikilig po sila eh. Nahiya ko eh. Nahiya po ako. Huli ka! Wala kami sabi. Nahiya na ako. Mukhang nahuli na ang kahinaan ni Monkey B. Testingin nga natin. Ito. Just friends. Natatalo I'll go. Natatawa ako. Go. Okay, level 1 pass. Level 1 pass. Go. Maya-maya pa, ipinatawag na muli ni Kuya si JP sa confession room. JP, Kuya. may dalawang tao na nandyan. Gusto mo bang malaman kung sino sila? Opo, Kuya. Pero bago mangyari yon, ang task mo, JP, Opo, Kuya. kikwentuhan mo sila tungkol sa dalawang tao na nandyan. Okay po, Kuya. Oh, alam ko na to, Kuya. Pero Kuya, gusto ko rin talaga mapakita sa kanila kung... Finally, mapapakita ko na po sa kanila kung sino yung dating JP, Kuya. Nais mo nang malaman yung ikalawang tao dyan? Opo, Kuya. Baliktarin mo. Handa ka na. Handa na po, Kuya.
Oh. JP, Kuya, sino yung katabi mo? yung katabi ko po kaya, mami ko po. Gusto kong marinig ang kwento ng nanay mo kasabay ng mga housemates. Opo, kuya. Handa ka? Handa na po, kuya. Ano kaya ang maibabahaging kwento ni JP sa housemates? Ang housemates, muling narinig ang hudyat para sa kanilang weekly task. Shucks. JP. Kailangan ng lahat. Ilang saglit pa ay nagtungo na si JP sa living room. Okay guys, magandang gabi sa inyong lahat. At ito si JP nung bata pa. Siguro mga ano ko nito, 12 years old. Ito yung kinakwento ko sa inyong JP na na nabubuli lagi. Yun, so itong batang to, magang nawalan ng tatay. Hindi niya na-experience kung paano makabanding yung totoong tatay niya. Kasama niya yung nanay niya. Yan, natigil siya sa pag-aaral. Kasi unang-una, inuna niya yung sakit ng lola niya. Kasi yung lola niya nagkasakit ng cancer. Nakikita niya na yung lola niya na umiiyak sa sakit. Wala siya mapagsabihan. Kinikimkim niya lang yung sakit na nararamdaman niya sa sarili niya. So ito naman, nakita niyo, ang kanyang nanay, ito ang sorry. Ito yung nanay ko na ito na lang meron ako ngayon eh. Simula nung nawala yung tatay ko. Sorry guys Bago mamatay yung tatay ko, lagi niya sinasabi sa akin, pag nung buhay pa daddy ko sinasabi niya lagi na, ingatan mo nanay mo, kayo na lang dalawa, wala ako sa tabi niyo. Nadala lang po ako sa kwento ng buhay ni JP. Napakamapagmahal na bata ho. Ginagawa niya talaga lahat para sa akin. Wala ako dito. Siguro kung hindi dahil sa kanya. Siya nang sumusuporta sa akin eh. Kaya natitirang pera niya eh. Kaysa yung sarili niya, bibigyan niya pa sa akin. Para may maayos akong damit, ganyan. Sana, Sorry po. To my dearest JP anak, gusto ko lang ipaalala sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin at kung gaano ako kaswerte na ikaw ang anak ko. Noong nawala ang daddy mo, ikaw ang naging lakas ko, anak. At sana alam mo na ikaw din ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban sa hamon ng buhay. Nakita mo sa akin na kahit gaano kahirap ng buhay, hindi tayo sumuko. Alam kong masaya ang daddy mo at ang lola mo kung saan man sila ngayon. Lagi nilang ipinagmamalaki kung gaano kakabait na bata. Mahal na mahal kita, anak. Lagi mong tatandaan na nandito palagi ang mami para sa'yo at susuportahan kita kahit anong mangyari. Love you always, Mami. Nonchalant! Sobrang saludo ako, kuya. Na-inspire ako kay JP. Kasi I love people na hindi sumusuko. Salamat. Salamat sa inyo lahat. Ate, salamat. You're strong, JP. You're so strong. Always remember that. Your mom is so proud. Your dad and your lola, they're smiling at you. Maya-maya ay muling tinipon ni Kuya ang lahat para sa isang anunsyo. Housemates, 4 na ang pagkakamali ninyo. At dahil sa ipinakita ninyong emosyon ngayon lang, ito ay magiging 5 na. Pero lingid sa inyong mga kaalaman, binigyan ko ng isang task si JP. Kinakailangan niyang mapaluha sa katatawa
ang mga housemates niya. At sa bawat housemate na luluha sa katatawa nang dahil sa kanya, isang pagkakamali ang mabubura. Ang mga housemates na ito ay sina Gwen, JM, at Dylan. Sa makatuwid, 3 pagkakamali ang mabubura mula sa inyong weekly task. Nangangahulugan, sa puntong ito, mayroon lamang kayong 2 pagkakamali. JP, binabati kita. Salamat po kaya. Naging matagumpay ka sa iyong task. Thank you. Welcome guys. Love you all. Salamat. Ang ilang housemates, lubhang apektado pa rin sa mga ibinahagi ni JP. I really understand JP's pain about around the same age. My Lola, she had cancer also. Same. And then that's where I realized also like life is crazy talaga. Boom, 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 boom. Realizations. And I became more like grateful of everything I had. Sumunod namang dinamayan ni Jazz ang emosyonal ding si Fiang. Ligaya tayong dalawa. Sa ulan. Kuya, kasi parang may similarities po yung naging buhay po ni JP sa buhay ko din, kuya. Pareho kaming dumaan po sa sobrang hirap ng buhay. Pareho kaming laking probinsyana ni JP and pareho po namin naranasan mag-ulam ng asin. Grabe ang sakit. Doon ako na-breakdown nung about sa tatay din kasi yung line ng nanay niya na parang tayo na lang dalawa. I understand his pain in terms of not having a father. Parang it brought me also to a place nung nag-graduate ako, kuya. Wala na yung dad ko. Tapos titingnan ko si JP, parang sobrang saya niya lang as a person, pero ang bigat ng pinagdaanan niya. Pag mga gantong tas, namiss ko nanay. Hinahan ko talaga yung mga nanay. At pa kasi may nanay. Very kami ng buhay, similar. And ginagawa po namin to, lalo ako, kuya, for my mommy. Para kaming best friends lang po ng mami ko po. Para ko siya po yung number 1. Every time na parang hinang-hina na ako sa buhay ko, ganun. Every time na depressing moments, kailangan ko ng yakap. Siyempre, kuya, yung nanay ko yung laging nandyan, nagsasalba ho sa akin. Sobrang love na love ko yan, kuya. Parang I can take any bullet for me, mom. May sinasabi ka kanina. Parang kamukha ko yung mama ni Fiang. Alam mo, napakahirap nga namang maging nonchalant. Lalong-lalo na kapag puso na yung pinunteriya. Tingnan mo si JP na happy pill nila sa loob ng bahay ni Kuya, di ba? That's very true. Naging source din ng mapusong emosyon ng housemates. Pero, ito namang happy pill namin sa pamilya ni Kuya, hinahamon ko magpakita ng pangmalakasang sayaw ala JP. Kaya mo ba yun? Ano ka ba na practice ko na kanina pag ganun-ganun yun tapos may pag ganun pa yun? O, tingnan na. Aray, di ba parang nanununtok yung stepping niya? Pwede. And speaking of the weekly task na may kinalaman po sa pagiging OA and nonchalant, nais po sana naming paalalahanan ng ilang netizens na tila OA na po sa pagbigay ng mga hurtful, offensive, and even life-threatening comments online sa ating housemates. Gusto po sana naming i-remind ng lahat to be mindful of your comments on social media and that there are so many ways to show your support for your favorite housemate na hindi po kailangan humantong sa pagbabato ng mga negatibo o nakakasakit na mga salita. Tandaan nyo, these are real people with real lives. Yes. Sila po ay totoong tao na may totoong damdamin po. Correct. And when you say that, Robbie, you're so cutesy. Salamat. Because that's very... Pero pagdating sa ganyan mga kuan, sa mga pangbabash na yan, hindi tayo dapat maging OA. Because that is not cool, di ba? Samantala, eto, hindi sa pagiging OA ha, kasi talagang tila nagiging seryoso na ang issue sa pag-iwas ni JM kay Fiang.
Makimarites na naman tayo, guys. Let's watch this. Habang nanananghalian ng housemates, ang madalas na magkatabing sina JM at Fiang magkalayo ngayon. Matapos ang tanghalian, ilang saglit pa, si JM gonna pump. Pump Oo nga, no. Nakaka-bad trip tong araw na to. Bakit? Ito na yung pinaka-nakaka-bad trip na buong araw ko dito. maya-maya pa si Fiang tila hindi na rin mapakali sa pag-iwas ng kanyang kaibigan. Hindi kayo naghihiwalay. Hindi namin sila sanay makita na hindi magkadikit, kuya. Parang ganun po. Ay, ano nangyari sa inyo? Hindi ko alam! Okay lang naman kayo. Papag-ayaw mo mga sin, di wag. Tapos ako naman, anong gagawin ko? Kung ayaw mo, di wag. Meron pa naman bang friends? Diba? Ayoko nang ganun. Shota? Shota kita, be? Hindi, nakaka-overthink. Ang girls, patuloy pa rin ang pag-uusap sa labas. Ate kong prank yan, nag-iinit na yung dugo ko, I swear. Ayoko pa naman nung Akala ko, kinausap mo siya. Kinausap ko kanina. Hinagag ko. Sabi ko, ano ba? Ayaw mo ba? Sabi niya, hindi pwede. Ano hindi pwede? Sabi niya, hindi na pwede. Ano meron? Ako naman, hindi kasi talaga ako mapilit na tao. Kung ayaw mo, di wag. I feel sorry for myself pag namimilit ako. Pero nag-iinit yung dugo ko, ha? Feeling mo you're begging for their... Yeah, for their attention. Ayoko na ganun. Baka mamaya, may kinagalit sila na ginawa ko. At nakaka-cure. Tingin ko wala. Anong ginawa ko? Biglaan? Wala. Kasi okay lang kayo kagabi. Anong ginawa ko? Like, hindi ko alam. So okay lang na. Nababisit na ako. Hindi talaga ako people pleaser, eh. Ayun, yung ano ko. You don't chase. I don't chase. Naisipan ko po, kuya, na mag-chismosa. Gusto ko pong malaman yung side din po ng JM po, kuya. You know, Kai? Sa labas. Inopen niyo yung sa naliligaw sa akin. Babiyahe lang siya. 3 hours, 4 hours. Mula Pangasinan to Manila. I-date niya lang ako at saka si Mami. Kapong ko lang na pilnan. Parang gusto na ni Fiang. Kasi parang nakakaya din sa lalaki. Dumidistansya lang po daw siya kay Fiang po, kuya, kasi naramdaman niya din po naman na gusto din ni Fiang yung manliligaw niya po, kuya. Nangiya lang kami ni JP. Doon sa lalaki, hindi kay Fiang. Kumbaga po daw parang respect po daw sa lalaki, kuya. Kasi hindi niyo kasi ini-explain. It takes a lot of courage to say it. Matapos ang pag-iimbestiga ni Colette, si Fiang hindi pa rin matahimik. Why are you angry at him? Ha? Why? Hindi nga. What happened? Hindi. Wala lang ako sa mood ngayon. Explain. Ikaw na lang magsabi sa kanya. Kasi naman ako magsabi, hindi ko naman yan concern. Kakarguin na naman ang problema ng iba. Nakakaumay na. Nagtatampo ka ba? Oo! Yung dugo ko nakulo na. Kanino ka nagtampo? Diyan. Yun ang kausapin. Wait! Dito ka lang! Ba't di nyo kinakausap tatlo ni JP? Ba't kasi naiintindihan niya na yun sa sarili niya. Hindi na kailangan usap pa. Ulit-ulit na lang. Ilang saglit pa ay pumasok na rin si Fiang. Hindi ka na. Ba't ka tumatawa? Hindi ka din. Umayo ka. Halika. Anong problema natin? Anong problema? Sorry, buddy. Jay, halika nga, Jay. Sasabihin ako sa'yo, Jay. Wala kong problema. Hindi ako yung may problema. Bakit? Hindi niya ako pinapansin buong araw. Hindi mo din siya pinapansin buong araw. Hindi pinapansin. Papansinin niya lang ako pag lalapit ako. Diretso mo kasi sa kanya. Nasanay ka lang. Nasanay! Sinungaling. Ako na maghugas, Ben. 2 times akong nag-initiate. Oh, mag-usap naman tayo. Alam mo laging napofo mo ka lang. It's not funny. Kung ayaw niyo naman, di wag. Oh, di ba? Oh, yan, takbo lang utak mo. Wala naman kami iniisip eh. Aba malamang! Sa tingin mo sanay ba ako? Oh, ayan na tinutukoy ko. Nasanay ka lang. Oh, nagigets mo. Alam ko po, pag dinerecho po namin kay Fiang yung ganun po na pinag-usapan po namin ni JM, masasaktan po talaga siya. Yun na nga, kasi pinapahalaga mo yung
nanliligaw sa'yo. Kasi mabait yung tao. Yun na nga, tinutukoy ko. Sana nag-a-adjust ka rin. Ano, gets mo? Hindi, alam niya na ganito ako. Kahit na. O, dapat kinausap. Kaysa yung... Kakausapin naman kita, hindi nag-aantay lang ako ng ano. Agarang ka lang naman eh. Akala mo naman lagi may problema. Sana sinabi mo lang. Sasabihin naman namin. Ang OA mo lang. Hindi ka makapag-antay. Ang dami-dami timing. OA ko. Ang timing kung saan ka napunta, doon lagi may tao. Anong gusto mo? Banggitin namin yung ganung bagay sa harap ng ano? Nagigets mo na ngayon. Nagigets ko nga. Para naman sa amin, kaibigan. Dito ka, Jack. Ayaw lang namin na iba pagtingin sa'yo ng ibang tao sa labas. Kaya alam naman ng karamihan na meron ka ding nangliligaw sa'yo. Ayaw lang din namin na madungisan yung pangalan. Nakakadungis ba yun? Hindi naman. Pero yung ibang tao, hindi basta lang nanliligaw sa'yo. Ay, nung kakwentuhan mo si Colette dun, nung hindi ako nagsasalita. Kaya pansin mo, nakikinig nga ako nun. Alata naman gusto mo pala lalaki. Di ba? Bakit may mali siya ba yung ginagawa ko? Di wala naman. Sa amin wala. Sa atin, magkakaibigan tayo. Pero sa iba, yun ang din iniisip namin. Bukod sa concern kami doon sa lalaki sa labas, kuya, concern din ho kami kay Fiang. Nakilala po namin si Fiang na mabait po na pagkatao po, kuya. Ang sa akin lang, kahit sa labas kasi, ganun ako. Anong gusto mo? Sa labas, nasa loob tayo ng bahay ni kuya. Okay. Gets ko naman. Nahihirapan ka pa mag-adjust. Oo, malamang. Di ba? Nasanay ka nga eh. Nalinawan ka na. Ayos na. Ang tagal ko naman na nasa utak ko yan eh. Ang ano nyo lang, binibigay nyo lang. Never mind. Sana kinausap ko po muna siya bago po ako umiwas or nag-adjust. Naging iba po yung dating sa kanya. Nahiya din ho kasi akong kausapin siya. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. Ito na po yung mga panahong di mo talaga kakayaning maging nonchalant dahil papalapit na tayo sa inaabangang anunsyo. Kaya naman, silipin na natin ang naging resulta ng botohan. Unahin muna natin ang ating votes to save. Housemates A, B, C, kitang-kita po natin ang layo po ng boto ni Housemate C with 46.32% of your votes. At narito naman ang tally ng votes to evict. Kitang-kita nyo at kitang-kita ko ang ating housemate B na meron siyang negative 4.79%. At ngayon, pagsamahin na natin ang kabuoang votes to save at votes to evict. Ayan na nga. Ang OA po ng mga boto na kita po natin sa ating mga screens. Kitang-kita po natin ang una si Housemate C with 42.32%. Sumunod si Housemate B with 32.59%. At ang lalabas ngayong gabi ay si Housemate A with 5.29% of your votes. OMG! Sino kaya si Housemate A? Alamin na natin kung sino ang nagmamayari ng mga botong yan. Oras na para kausapin ni Ate B ang mga nominado. Ate B? Hello, housemates! Kamusta na mga nonchalant dyan sa loob ng bahay ni Kuya? This week, grabe, no? Kakaibang hamon ang hinarap ninyo dahil nga sa iba't ibang sitwasyon na inihain ni Kuya na kinailangan nyo maging nonchalant o magpigil sa pagpapakita ng emosyon. Pero ngayon, pwedeng-pwede nyo nang ipakita ang lahat ng emosyon, lalo na hawak ko na ang resultang pinakahihintay ng lahat ngayong gabi. Fiang, Gwen at Jolie at Colette, sino-sino kaya ang magpapaka-OA sa saya dahil mananatili pa sila ng isa pang linggo? At mapigilan kaya ng isa sa inyo ang kanyang emosyon oras na malaman niyang lalabas na siya ng bahay ngayong gabi? Housemates, uunahin ko ang positibong balita. Ilabas mo na ang itinatago mong emosyon dahil ikaw ay ligtas ngayong gabi.
Congratulations, Colette! You are safe. Ibig sabihin, Fiang at Gwen at Jolie, kayo ang pupunta sa game room dahil nanganganib kayong mapalabas ng bahay ni Kuya. Kaya naman, magpaalam na kayo sa inyong mga kasama dahil isa na lang sa inyo ang makakabalik mamaya. Saman. I love you, Fiang. My Sophia. Hey! Nice to meet you. I can't do this. Hey. Mama, the brave one. We have lots to talk about, Fran. Sasapakin kita. Ayusin mo yan. Talk lots pa, ha? Yes. Let's go, Ray. Yeah, of course. I'm never gonna forget. Jolie at Gwen, Fiang, welcome sa game room ni Kuya. Diyan sa kinatatayo ninyo, malalantad ang inyong kapalaran ayon sa boto ng taong bayan. Sino nga kaya ang lalabas ngayong gabi? Ang pangalan na aking tatawagin ay ang siyang ligtas at mananatili pa bilang housemate ni Kuya. Oras na para magdiwang ka because you are safe tonight. Congratulations, Fiang! That means, I'm sorry, Jolie at Gwen, you have just been evicted from the Big Brother house. Pwede na ba mag-react? Fiang, makakabalik ka na sa loob ng bahay. Let's meet sa hindi. Chat mo din si Sean Kelly Panganiban. Ano ba? Sean Kelly Panganiban. Sige. Sabi mo, love ko siya. I'm gonna miss you. Jolie at Gwen, Yes po. Kuya. lubos kong pinapahalagahan ang pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataon na mas makilala kayo at maipahayag nyo ang espesyal na kwento ng inyong pagkakaibigan. Nawa ay manatili sa puso ninyo ang mga alaalang nabuo ninyo kasama ng inyong mga housemates. Panoorin ninyo ang pabaon ko sa inyo. Narito. Makikita ko na yung mukha ko. Ako si Gwen, ang brave romantiko ng Cavite. Ako si Jolie, ang smiling darling ng Camarines Tour. Gwen at Jolie, naniniwala ako na bagamat hindi nagpatuloy ang sinusubukan niyong relasyon, hindi maitatanggi ang pundasyon ng inyong pagkakaibigan. Dahilan para kayo'y gawin kong 2-in-1 housemates. Siya yung ka-situationship ko talaga totoo. Jolie, pumasok ka sa aking bahay na may gulo ang iyong puso't isipan. Pero sa huli, naging matatag at matapat ka sa tunay mong nararamdaman. Is it clear na we're friends? Tell me before. But right now, we're friends. Gwen, sa kabila ng lahat, naging tapat ka sa inyong samahan at pinagsasamahan. what could go wrong? I'm here with you. At isang taong maaasahan ng inyong mga naging kaibigan. Kailangan nang magseryoso. Sobrang nakaka-proud. Sa paglabas ninyo sa aking bahay, naway maging gabay ang lahat ng natutunan niyo upang harapin ang mga hamon ng buhay. Mahilig kasi ako, kuya, mag-keep, kuya, ng mga emotions. Dito, kuya,
natutunan ko, kuya, sumaya kuya ng totoo po. Ngayon kuya, na-acknowledge ko na po na kapag malungkot, okay lang kuyang malungkot, okay lang masaktan. Ang isa pong natutunan ko dito ay pag-recognize ng actions ko at kung paano po ito makaka-apekto sa iba. Be brave and keep smiling. Gwen and Jolie. Gamit mo yung blue na yan. Wala na kayo. Nakakabalo pala doon. Nakakabaliw. Ayoko na doon. Sa'yo. Sabi ko sa'yo. Ito ka. Masama yung pera kasi. Ayoko na doon. Ayoko na doon. Akin yan. Gumano niya ako. Okay. Sina Gwen at Jolie ang sasalubungin natin ngayong gabi dahil sila ang nakakuha ng pinakamababang kabuang boto ngayong linggo. Kaya naman silipin naman natin kung sino ang nakakuha ng pinakamataas at pangalawang pinakamataas na kabuang boto. Narito na. Pinakita natin ang ating latest evictee na 2-in-1 housemate ay sina Gwen and Jolie with 5.29%. Sunod naman si Colette with 32.59%. At OA nga ang layo ni na Colette at Fiang with 42.32% of your votes. Wow. Layo. At ngayon, let's turn over to Ate B. Yes, Robbie and Mom Shimel, sa puntong ito, salubungin na natin dito sa Outside World ang brave romantiko ng Cavite na si Gwen at ang smiling darling ng Camarines Sur, Jolie! Ayan na! Gwen and Jolie, welcome back to the Outside World! Welcome back to the Outside World! Alright. Alam niyo, lahat kami maybe this time mode para sa inyong dalawa. Pero may katanungan ako para sa inyo, no? Sa loob ng bahay ni Kuya, sa tingin nyo, sino ba yung pinaka-OA? As in, yung pinaka-outstanding at achieve sa lahat ng mga ginagawa niya. You can just give a name, no more reason. For me, it's Fiang. Fiang, Yes, para very kay Jolie? expression. Para sa akin po, si Binsoy. Binsoy. Okay. Wow! That's amazing. Kaya naman maraming salamat sa pagbubukas ng inyong kwento kay Kuya Gwen and Jolie. And welcome back dito sa Outside World. I'm sure simula pa lang ito ng mas exciting pang opportunities para sa inyong dalawa dito sa Outside World. Good luck! Welcome back! Thank you so much, Gwen and Jolie. Ang laki ng smile nila. Magkamukha na kayo ng konti. Yay! Sa totoo lang. Thank you very much, Gwen at Jolie. Maraming salamat. Pero eto nga, nonchalant week man ay bumuhos pa rin ng iba't ibang emosyon ng mga housemates dahil nga sa lahat ng mga kwentong nabuksan sa linggo ito. Kaya naman ako, tumutok lang kayo sa mas marami pang kaganapan ang mga kwentong inyong dapat abangan. Correct! At sure ako naging OA din ang saya at kilig ng housemates dahil balita ko, napanood nila ang pinag-uusapang pelikula na napanood din namin, ang Unhappy for You. At dinalaw pa sila ng mismong leading man nito. Ang ex-housemate na si Joshua Garcia. Nako, Tibahay Team Online showing pa rin ang Unhappy for You sa mga sinahan. It's 5th week na sa lahat ng mga sinahan po. So please, abangan po ang Unhappy for You experience ng housemates sa mga susunod na araw. Ako po si Robbie Domingo. Ano-ano pa kayang mga hamon at temptations ang ipapadala ni Kuya na makakaapekto sa pagpapaka-nonchalant ng mga housemates? Kayanin kaya nila ang weekly task para magkaroon ulit ng 100% budget? Abangan niyo po yan. Ako po si Alexa Ilaca. That's very true! Tungkol naman sa issue ng pag-iiwas nila JM at Fiang at ng iba pa nilang mga katropa.
Maririsol ba pa nga ito? Napaka-marites ko naman. Magkalinawan nga kaya sila o tuluyan ng lumayo sa isa't isa. Tutukan yan bukas. Ako po si Marites Melek Tiveros Francisco. OA na OA talaga. At ako naman si Bianca Gonzalez. Nakatutok pa rin kayo sa nag-iisang teleserye ng totoong buhay. Ito ang Pinoy Big Brother Gen 11! Welcome back to